At eto na mga paps, ang isa sa mga low displacement pero sports bike look na motorsiklo ng Honda. Walang iba kundi ang CBR 150R. Ngayong araw na to alamin natin kung ano mga specifications ng motorsiklo na to. At syempre napakaganda ng tindig nito mga paps dahil etong motorsiklo rin na to ay tinatawag ng iba na mini Fireblade ng Honda. Yung isa sa mga big bike or super bikes ng Honda. So ngayon, alamin na natin kung anong meron sa motorsiklo na to. At bago ang lahat, shoutout muna kay Sir Louie ng Star Honda Molino. So kung gusto nyo mag-inquire, pwede kayo mag-message sa Facebook page nila. At ilalagay ko na lang din yung number nila down below sa description kung gusto nyo silang tawagan para mag-inquire sa mga motorsiklo na meron sila dito. So tara na at alamin natin ang specs ng motorsiklo na to. Kaya na lagi natin ginagawa mga paps, sisimulan natin dito sa harapang bahagi ng motorsiklo. So meron nga siyang napakalaking decals dito sa harapan. Napakasimple ng design pero talagang binagayan niya yung kulay pulang fairings na itong CBR 150R. Meron siyang tatak syempre ng CBR dito sa harapan para alam ng mga tao kung ano nga bang motorsiklo itong dala nyo, kung sports bike pa talaga to. Syempre napakaganda rin ng kanyang headlight. Etong nasa taas na bahagi mga paps is yung nagsisilbi niyang daytime running light na parang nagsisilbing pinakakilay ng kanyang headlight mismo, no? At eto mga paps is full LED na rin po at may daytime running light siya. Pati na rin yung kanyang signal lights, LED na rin. Napakaangas nga nung pinakakilay design neto mga paps dahil nga nagmumukha tuloy matulin or nagmumukhang 400cc motorcycle to kahit na 150cc lang talaga siya. Ngayon naman mga paps, pag-usapan naman natin netong front fairings netong CBR 150R. Kung mapapansin nyo, puro patulis yung mismong disenyo neto, no? At napakarami niyang air vents dahil nga para sa aerodynamics ng motorsiklo. Yung front fender naman neto mga paps, maiksi lang pero tsak na maganda yung quality. Syempre Honda yan eh. Syempre isa sa mga gandang specs ng motorsiklo na to yung kanyang front suspension dahil nga naka-Showa inverted fork suspension na to. Brakes neto sa harapan, naka-disc brake na po, pati na rin yung sa likuran. Yung tatak naman ng caliper neto mga paps is naka-Nissin na rin. So maganda siguro kung lalagyan ni Honda ng ABS function tong Honda CBR 150 siguro maski sa susunod na version nila dahil nga mamaya pag-uusapan naman natin yung pinaka-presyo neto motorsiklo na to. Ang sukat naman ng gulong net sa harapan mga paps is 100 by 80 by 17. Okay na rin pero para sa akin mas maganda kung nilaparan nila ng konti, at least ginawa nilang 110 no, para syempre mas okay lalo na for daily use tong motorsiklo na to. At gaya nga ng kanyang front fairings mga paps, meron na rin itong mga air vents dito sa kanyang side fairings dahil nga kailangan ng motorsiklo yun para sa kanyang aerodynamics at bukod na rin yung pagiging sports bike look na motorsiklo na to. Syempre para mas stable din yung ating pagmamaneho lalo na sa mga high speed na takbuhan, no? At ngayon mga paps, pag-usapan naman natin yung pinaka-decals na itong Honda CBR 150R. At kung mahilig nga kayo sa mga super bikes, panigurado nakita nyo na yung Honda Fireblade 1000RR ng Honda. At dun kinuha mismo yung pinaka-konsepto ng decals na itong CBR 150R na kaya nga to tinatawag na mini Fireblade din ng karamihan. Nagustuhan ko rin yung pinaka-decals ng Honda dito sa ibabang bahagi ng motorsiklo. Maangas pero simple lang siyang tignan, no? Nakakadagdag branding din para sa motor mismo. Sobrang nagugustuhan ko lang yung simplicity ng Honda decals dito sa ibabang bahagi ng fairings. Pagdating naman dun sa kanyang footstep or footrest ng ating mga OBR, napakagandang quality rin. Pero yung mga gandong klaseng sports bike look motorcycle mga paps is hindi advisable para sa akin lang naman na magkaroon tayo ng OBR or angkas. Mas nakaka-enjoy din to lalo na kung solo ride tayo. At ang fuel tank capacity naman nito mga paps is 12 liters at nag-average na rin to ng 30 to 40 kilometers per liter. Pero base sa pagre-research ko, merong mangilan-ngilan na umaabot ng 43 to 50 kilometers per liter depende kung gaano ka-chill ride yung takbuhan nyo. At gaya nga rin nasabi ko kanina mga paps, ang front suspension nito ay Showa brand, tsak na matibay at reliable yung suspension nito bukod sa pagiging inverted fork nito. Yung switches naman nito mga paps, yung usual lang. Syempre meron siyang low beam at high beam switch. Nandiyan din yung kanyang busina, yung signal lights niya, at syempre meron siyang passing light mga paps na kaganda ang additional feature nitong CBR 150R na wala sa ibang mga motorsiklo lalo sa 150cc category. Sobrang bihira lang ako makakita rin talaga na may passing light na motorsiklo. At syempre yung pinaka-switch net sa kanan ay yung pinaka-electric starter lang niya mga paps. Yung cambio naman neto mga paps ay talagang malambot dahil sa assist and sleeper clutch function netong CBR 150R.
Pagdating naman doon sa kanyang upuan mga paps, dahil nga sports bike to, medyo manipis yung upuan neto, so wag na natin asahan yung comfort lalo na sa long ride. Pero sabi naman nung iba, medyo okay rin naman tong CBR 150R. Depende na lang din siguro kung sanay kayo sa gantong riding position. Dahil nga kung galing kayo ng scooter at bigla kayo nag-sports bike motorcycle, medyo maninibago talaga kayo pagdating sa pagmamaneho. Pagdating sa upuan nyo sa likuran mga paps, maliit lang siya at talagang mahihirapang umupo yung mga OBRs nyo. Makangawit lalo sa long ride. Wala rin tong grab bar mga paps, kaya paniguradong nakayakap sa inyo yung mga OBRs nyo habang nagmamaneho. Sweet na sweet yung dating nyo naman ng pagkaganon mga paps. Consequence nga lang neto, syempre makangawit yung OBRs natin, lalo na kung ito yung motor na dala nyo sa mga long rides. Syempre meron pa rin siyang reflector doon sa kanyang rear fender mga paps, at yung pinaka rear fender nga na itong CBR is medyo maiksi lang mga paps, halos sumakto lang para sa kanyang plaka at sa reflector mismo, no. Syempre kagaya na sabi ko kanina, LED rin yung kanyang signal lights maski sa likuran. Disc brake at Nissin caliper pa rin sa likuran mga paps, gaya ng sabi ko kanina. Pagdating naman sa sukat ng gulong, medyo against the light lang, pero ang sukat na ito is 130 by 70 by 17. Okay na rin para sa akin, yung harapan lang talaga medyo naninipisan ako ng konti. Mas maganda talaga kung at least 110 yung nilagay ni Honda para maganda for daily use yung motorsiklo na to. Suspension natin sa likuran is naka ProLink adjustable siya, at kung di ako nagkakamali, pwede nyo nga siyang ipatono mga paps, depende sa bigat nyo para mas maganda yung play ng ating suspension sa likod. Syempre meron din siyang medyo maiksi lang na tire hugger, pero okay na rin yan, nakakatulong yan para hindi mabasa yung ating pinaka wirings or yung pinaka makina natin, at hindi tayo syempre mahirapan din maglinis. Pagdating naman dun sa kanyang sleeper clutch mga paps, gaya nga ng sabi ko kanina, isa to sa mga magagandang features na itong CBR 150R. Dahil nga kung may sleeper clutch ka, mas hindi hirap yung makina, lalo na kung nagda-downshift tayo with a high RPM. At meron nga itong 6-speed manual transmission, dual overhead cam, single cylinder, 149cc, at hindi na rin masama yung pinaka-power na itong motorsiklo na to. Kumbaga makakaabol at makakarating ka rin naman sa patutunguhan mo. Pero maganda nga dito, may additional safety feature to mga paps na tinatawag na bank angle sensor. Etong technology na to mga paps, sa pangalan pa lang bank angle sensor or banking, pag napasobra tayo ng banking, kusang mamamatay yung makina ng motorsiklo natin. Dahil nga etong mga 60 degree angle na lang o halos parang matutumba na yung motor mo, hindi niya na idediretso para mas malesen yung pinaka-aksidenteng posibleng mangyari. Yung pinaka-disenyo naman ng tambucho na ito mga paps, kung di ako nagkakamali, kapareho lang ng disenyo sa Honda CBR 150 version 3. Ito nga mga paps, yung pinaka version 4 na or yung latest model na nilabas ng Honda, na maganda rin naman yung itsura ng tambucho niya mismo. Pero para sa akin, kung ako lang ang kukuha ng ganitong klaseng motor, maganda na rin na palitan natin yung tambucho para mas maangas tignan. At syempre, mas medyo magkaroon ng konting dating kung lalagyan nyo ng konting tunog din yung tambucho natin. Dahil alam naman natin ng mga stock na tambucho, talagang medyo tahimik yan. Yung gas tank naman na ito mga paps, merong napakaliit na cute na Honda emblem na okay rin tingnan, no? Ito naman yung pinaka point of view nyo mga paps kapag ito na yung motorsiklo ang dinadala nyo. So etong Honda CBR 150R mga paps, sobrang ganda ng panel gauge dahil naka fully digital na to. So hindi na rin tayo mahirapan dahil meron na rin siyang RPM dito, at syempre meron na siyang gear indicator para malaman nyo kung nasang gear na ba kayo habang nagmamaneho. Andyan yung pinaka speedometer niya, andyan din yung kanyang trip A at trip B, at wala nga tong gasolina mga paps dahil hindi pa fully activated tong unit. Syempre may orasan din siya para makita natin kung anong oras na, lalo na sa gabi. Ngayon mga paps, yung pinaka next part ng kanyang panel gauge ay yung kanyang fuel consumption. Meaning to say, automatic na pong magko-compute kung gaano katipid yung motorsiklo nyo. At least aware din tayo kung medyo malakas ba siya o matipid sa gasolina. Comment down below mga paps kung nagustuhan nyo rin tong panel gauge ng Honda CBR 150R. At gaya nga nasabi ko kanina mga paps, naka daytime running light na tong CBR 150R. Magandang feature to ng mga motorsiklo dahil mas kita or mas visible tayo maski na sa umaga. Ito naman yung pinaka high beam niya mga paps, kung mapapansin nyo dahil LED na siya, maganda na rin yung bato ng ilaw na itong motorsiklo na to. Hindi nyo nakakailanganin magpakawit pa ng mga auxiliary lights para lang mas maganda yung visibility nyo lalo na sa gabi. Yung kilay look naman nito mga paps, talaga nakakadagdag angas at forma dito sa CBR 150R.
At eto naman mga paps yung pinaka-passing light niya. Ito naman yung signal lights na itong CBR 150R. Kung mapapansin nyo, dahil nga nakabukod siya dun sa kanyang headlight, mas visible or mas kita yung ating turn signals. Yung underseat storage naman netong CBR 150R mga paps, talaga maliit lang siya. Huwag na nating asahan na magkakaroon to ng malaking underseat storage dahil nga is itong sports bike. Pero para lang meron kayong idea kung gaano siya kalaki, eto lang siya mga paps. So halos dokumento lang yung magkakasya dito. Syempre meron pa rin siyang lagayan para dun sa ating mga tools, para may magamit tayo just in case na may emergency or may kailangan tayong ayusin sa motorsiklo, lalo na kapag nagra-rides tayo. At yun lang mga paps, kung nagustuhan nyo itong review natin ng Honda CBR 150R, like, share, comment, and subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Syempre, ingat kayo palagi, ride safe, advance Merry Christmas sa inyo at sa pamilya nyo, and peace out mga paps.